Good day mga ka-sports natin dyan. Mamaya na nga ang banggaan ng Creamline Cool Smashers kontra sa Cherry Tigo. Talagang mahigpit ang labanan lalo na pagdating sa Petrogas Angels kontra naman sa Zeus Coffee. Matapos ngang matalo ang kupunan ni Myla Pablo, usap-usapan nga ngayon na patitiklupin raw di umano agaran ng Zeus Coffee ang Petrogas. Alam naman natin na kapag natalo ang Petrogas Angels ay malaki ang kanilang pagsisisihan dahil nga isa sila sa mga nasa mataas na standing, ngunit tatalunin nga sila ng nasa mababang standing kagaya nga ng Zeus Coffee. Medyo lumakas talaga ang Zeus Coffee, kitang-kita naman natin na pinahirapan nila ang kupunan ni Brock Van Sickle, at kahit meron silang MJ Phillips, Remy Palma, Myla Pablo ay hindi nga umubra pagdating kay Jovelyn Gonzaga at kay Troncoso. Kitang-kita natin na pinagtulungan talaga itong si Sickle at hindi nga nakaporma pagdating sa Zeus Coffee. Na straight set nga sila pagdating sa quarterfinals at mukhang malalaglag raw sila ayon sa mga prediksyon. Ngunit kung ako inyong tatanungin, sa tingin ko ay babawi dito ang kupunan ni Brock Van Sickle. Hindi dito papayag ang kupunan ni Myla Pablo na basta-basta na lang sila magpapatalo sa baguhan na team, at gagawa talaga sila ng paraan para nga mapag-isipan nila kung paano nila mauutakan ang Zeus Coffee, lalo't malakas nga ang mga middle attacker ng Zeus Coffee, kung kaya napigilan talaga itong si Brock Van Sickle na magkaroon ng maraming scores. Gayunpaman, si Myla Pablo ay talagang kitang-kita natin na nagpursige rin at nagkaroon rin ng double digits. Kinakailangan lang talaga ng suporta ng mga middle attacker, middle blocker ng Petrogas kung gusto nilang manalo sa Zeus Coffee. Well, sa aking opinion, mananalo bukas ang Petrogas Angels. Makakabawi sila sa Zeus Coffee at maitatabla nila ang laban. Yan ang aking prediksyon. Sure yan, dahil ang masasabi ko lang kasi mas di kalibre ang mga manlalaro ng Petrogas. Nagulat lang sila sa Zeus Coffee dahil hindi nila inaasahan na ganito na kagaling. Pero sure tayo na babawi ang kupunan ni Myla Pablo. At pagdating naman sa Cherry Tigo kontra naman sa Creamline Cool Smashers, ang masasabi ko ay walang pag-asa na manalo ang kupunan ni Chang Abby Maranyo dahil lalamunin lang sila ng CCS. Kitang-kita naman natin sa quarterfinals sa first game nila ay talagang hindi nakaporma ang kupunan nga ni Chang Abby Maranyo, at mamaya ay magaganap na ang kanilang laban. At sure tayo na Creamline Cool Smashers ang magtatagumpay. Well, kung gustong manalo ng kupunan ng ating Chang Abby Maranyo, kinakailangan na mag-level up itong si Satosan at ibabad nga. At kinakailangan na bigyan rin siya ng tsansa ni Coach Norman na maglaro. At alam natin na lalaban naman to si Satosan, pero minsan kasi ay binebench lang ito at ibinababad nga yung mga players na hindi naman gaano nakakapuntos. Medyo pahinga muna dapat dito ang ibang mga players ng Cherry, lalo na yung mga hindi nagkaroon ng double digits. Kinakailangan talaga na sumugal sila kay Satosan kung gusto nilang may laban sila. Pero sure tayo na bukas ay titiklop ang Zeus Coffee at ang Cherry Tigo. Pasok sa semifinals dito ang Creamline Cool Smashers, malinaw na malinaw yan, at ang Petrogas Angels naman ay maitatabla nila ang laban kontra nga sa Zeus Coffee. Yan ang aking prediction. Kayo, sa tingin nyo, sino ang mananalo bukas? Basta ako, ang aking prediction, Petrogas at Creamline ang magwawagi. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.